Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Kahit sino po yung nakaupo, automatic po yun na magbabayad ng utang. Dahil yan po ay ginawa nating batas. Ang tawag po dyan, constitutionality of the automatic appropriation for debt servicing. Constitutional po yan, no? Ayan po. Kaya po, may porsyento po, kung ganito po kalaki yung budget, may porsyento po yan, automatic po ibinabayad natin sa utang. Automatic po pinansusweldo sa teacher, pinansusweldo sa mga sundalo, pulis at lahat ng government official. Sa kawalan po ng proyekto, nakakahiya po. Nahihiya po ako rito sa bobong tagapagtanggol ni Pangulong Marcos. Sa kawalan po ng maipagmamalaki, pati po yung mga automatic appropriation na hindi po proyekto, ipinagmamalaki na. Hindi ba ako sigurado sa sinasabi ko? Sigurado po ako. Ano po bang hindi sigurado? Ito bago kita tanggalin, Micaela, para lang maliwanagan mo. Ano ang hindi sigurado na automatic ang sweldo ng teacher? Sa tingin mo ba, iuutos pa ng Pangulo ng Pilipinas, oy, ipinag-uutos ko, executive order, pasweldoin ng mga teacher. Executive order, pasweldo ng sundalo. Ganun po ba? May executive order yon? Automatic appropriation po. Ito po, mayroon po tinatawag na Budget Reform Decree of 1977 issued during the martial law period which provides for automatic appropriation for public debt service. Mula pa po panahon ni Pangulong Marcos Sr., meron na po tayong automatic appropriation for public debt service. Hindi lang po ako sigurado sa pangalan. Kaya po, ngayon tinignan ko na. Naawa naman ako sa mga kritiko. Yun lang po ang sasabihin nyo sa akin. Hindi po ako magtatapik dito na hindi ako sigurado. Sigurado po ako. Automatic po ang debt servicing natin. Kung automatic po yan, hindi po yan proyekto ni Pangulong Marcos. No? Hindi po yan proyekto. Naaawa ko sa kawalan ng maipagmamalaking proyekto, pati po yung automatic pinagmamalaki na. Sa tingin nyo ba walang binayarang utang si Pangulong Duterte? Meron din po. Pero bakit hindi pinagmamalaki ni Duterte na nagbayad siya ng mga utang na naunang presidente? Kasi po automatic po yun. Hindi po yun proyekto ni Duterte. Sa tingin nyo po ba walang binayarang utang si Pinoy? Meron din po. Bakit? Automatic po yun. Bakit hindi pinagmamalaki ni Noy? Dahil po yun ay automatic. Ako pa ngayon na hindi sigurado. Nakakatawa talaga itong mga tao na to. Tawanan na lang natin. Kasi wala tayong magagawa. Yan ang mga kalaban natin. Thank you very much kay Wilma Blair sa $5 na pangkape. Okay, saan po sila nagre-resort? Alam po ninyo, dahil wala po silang maipagmalaki, kahit po yung pilit na pilit yung nagbayad ng utang, lahat po ng presidente nagbabayad po ng utang at hindi po sila nagtatakda ng kung magkano binabayaran. Automatic po. Okay? Wala pong nagmalaki na nagpasweldo ng teacher. Ang pwede pong ipagmalaki, pinataas ang sweldo ng mga sundalo at pulis. Yun po, pwede pong ipagmalaki yun. Dinoble. Ganun po. Kasi proyekto mo yun eh. Okay, punta na po tayo rito sa... Ngayon, ang tendensiya po ng mga dilawan, tulad po ng sinabi natin, yung naunang dalawang presidente ng dilawan, si Cory at saka si Noynoy, ang tendency po nila, siraan yung dati. Kung wala po silang proyekto, sisiraan po nila yung dati. Ito po, automatic to ha. Tinype ko lang Rodrigo Duterte dito sa... Ayan, Rodrigo Duterte dito po sa X na ngayon dating Twitter. Makikita nyo po ang mga vlogger, hindi ko alam kung ano tawag sa kanila pag sa Twitter eh. Twitteris, yung mga taga-tweet na maka-administrasyon, yung mga dilawan, mga kakamping at mga kalaban, grabe po ngayon. Akalain nyo nga parang si Duterte bang presidente? Bakit ang atake nyo lahat kay Duterte, sa mag-amang Duterte? O, baka sabihin nyo niloloko ko kayo. Ito po, magbabasa po tayo. Okay. Basa tayo ha. Pag tinype nyo po yung Duterte, ito po makikita. Bukod po dun sa number 1 si Duterte. Ayan, number 1 po sa senatorial candidate. Persado silang siraan ngayon. Sunny Trillanes, Duterte is evil. Minura niya ang Diyos, minura niya si Pope, minura niya ang Catholic Bishop. Ngayon niya po sinabi to December 27.
and priests. He wanted to set up iglesia ni Duterte. Pinapatay niya mga Pilipino and now literally hinikayat niya sa impyerno ang kanyang mga supporters. Hindi tayo santo pero tignan niyo po, no? Lumabas po yan ngayon. Dati na po mga sinabi yan ni Pangulong Duterte. Minura niya raw yung Diyos, Pope, etc. Tuloy-tuloy na paninira. Okay. Hindi po nila kalaban si PBBM ngayon, ha? Pero sa kawalan po ni PBBM na may pagmamalaki, lahat po ng kaalyado niya, babanata na lang si Duterte. Nang hindi po ngayong ginawa. Ng mga ginawa ni Duterte noong araw pa. Okay, ito po. Yung namigay po ng Christmas gift, yung mga Duterte sa Davao, sinisiraan din po nila. Dahil marami raw pong mahihirap sa Davao City. Kaya dapat lang daw na mamigay sila. Magpasalamat na lang kayo, namimigay. Natutuwa po mga taga Davao. Sila po, hindi po sila masaya. At pinangangatwiranan po nila, ito po, bigyan po natin. Kaya pala marami nakapila sa Christmas abuloy ng mga Duterte sa mga duka. Grabe naman kayo. Tawag na tawag pa lang, nilait nyo na yung mga taga Davao. Mga taga Davao, tandaan nyo po ito, ha. Ito po yung mga kakampi ni PBBM, ang tawag po sa inyo, Christmas abuloy. Pumila daw kayo para sa Christmas abuloy. Okay. Davao City pa lang pinakamaraming pobre among urban cities outside of Metro Manila. So pinakamarami daw pong pobre sa Davao, natural daw po na pipilahan yung Christmas abuloy. Alam nyo, no? Ganun po kasasama yung mga supporter ni Pangulong Marcos. Imbis na matuwa kayo sa mga Duterte, namimigay ng pamasko sa kanyang mga kababayan, sisiraan nyo pa. Mga pobre kasi kayong mga taga Davao. Yan po ang sinasabi nila. Kaya raw kayo pumipila dahil gusto nyo raw ng abuloy ng mga Duterte. Alam mo ba yung ibig sabihin ng abuloy? Christmas gift yun, hindi yun abuloy. Tindi, no? Habang tuwan-tuwa po yung mga taga Davao na kahit papano nagbigay po yung mga Duterte, ginagago po nitong mga to. Iniinsulto kayong mga taga Davao City. Tandaan nyo po yan ginagawa sa inyo. Dinadamay po kayo sa galit nila sa mga Duterte. Okay, punta na po tayo. Ano pa po ang mga paninira nila? Ito po, tignan nyo, ngayon po to, ha. Si Sara Duterte daw, ay kilala nyo ba yung Jan Amores? Yan po yung nanapak na alam nyo po, sinabihan siya ni Sara Duterte noon. Nung araw pa to. Binabalik po nila ngayon lahat. Yung paninira, ginawa nila Sara Duterte noon, binabalik po ngayon. Ay, hindi pala nung araw, parang 1 year ago. Okay. Dinipensahan daw ni Sara Duterte. Ang alam ko na nabasa ko yun eh. Ang sinasabi niya, ipakita mo sa kanila, parang in-encourage ka, alam ko nagkamali ka, alam ko mali yung ginawa mo, no? I-recognize mo na mali ka. Parang ganun sinabi ni Sara Duterte, pakita mo sa kanila na hindi ka ganyan. Ngayon po, nasa na tong Jan Amores. Alam ko na draft po to sa PBA. Alam nyo, lahat ng tao, dinadown yung Jan Amores dahil nanapak po siya ng mga kapwa niya player. Pero in-encourage siya ni Sara Duterte. Hindi in-encourage na manapak muli. In-encourage siya na ayusin yung buhay niya. Talagang ganyan, alam ko nagkamali ka. Pero may pagkakataon ka pa magbago. Kung nakinig po sa inyong mga nang insulto kay Jan Amores, kung si Jan Amores sa inyo nakinig at hindi kay Sara Duterte, hindi sana siya mapupunta sa PBA ngayon. See? Ayan po, binabalik po nila lahat yan. Ito naman si Barry Gutierrez. Kung ano-ano na lang. Pati po yung pinagmamalaki po nila si Barack Obama ay isa po sa mga binabasa ni Barack Obama na libro. Yung libro daw po ni Evangelista. Yung pong may pamagat na some people need killing. Yan po yung account sa madugong war on drugs daw ni Pangulong Duterte. Tignan nyo. Talagang to. Ito po, binabalik po nila to lahat. Pinakakalat po nila itong speech ni Pangulong Duterte na dapat daw tayo ay maging China province. Nagtatawanan po sila. Ibig sabihin, joke po yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Di po ba? Binabalik-balik na naman po nila. Ganyan po nila sinisiraan. Ito po, nung presidente pa si Duterte. Tataka ko sa inyo. Bakit hindi kayo mag-focus sa presidente ngayon? Okay ba yung presidente ngayon? Mura ba bilihin ngayon? Maganda ba ekonomiya ngayon? Nakakapagtaka, no? Ang binabanatan nyo yung presidente pa nun. At yung sinabi niya nung araw, nung siya pa ang presidente. Bakit kaya hindi nyo binanatan ng presidente siya noon? Bakit ngayon kayo banat ng banat? Hulaan ko. Duterte kasi kayo noon eh. O nagpapanggap kayong Duterte noon. Ito pa si Barry Gutierrez. Sara Duterte, silent on China aggression. Ayan po, ganyan po ang banat nila. Yung mga pro-China, pro-China, pro-China. Di ba? Mahirap po talaga pagka wala maipagmalaki yung presidente ngayon, no? Siraan na lang yung dating presidente. Wala maipagmalaking proyekto, siraan na lang yung dati. Dilaw na dilaw po ang estilong ganyan.
Eh si Barry Gutierrez dilaw yan. Yun na nga. Bakit si Duterte ang sinisiraan? Bakit hindi yung kasalukuyan? May alyansa na po kasi. Kung kayo po'y natutulog sa pansitan, matagal na pong may alyansa yung mga Dilawan, Kakamping. Etong administrasyon na to, kasama po yung Makabayan Black. Sino pa ba nakalimutan natin? Tambaluslus. Sara Duterte. Silence is in a noisy silence of resentment. Silence na naman sa China. Gusto nila yata araw-araw may sinasabi si Sara Duterte sa China. Si PBBM ba may sinabi na? Si Sara Duterte ba talagang gusto niyo maging presidente? Give up na ba kay PBBM? I just heard this noise about the president being engaged on to allow the ICC to come after Duterte. The reason, Duterte was staging a coup. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.